Hi guys! Welcome po sa aking channel. This is Sir Mike of Sir Mike's Tutorial. Bali sa channel po na ito ay mag-upload po ako ng mga tutorial videos about office applications at iba pang programs na pwede nyo magamit. Kaya kung nagustuhan nyo ang content na ito ay huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Okay, so para sa ating first tutorial ay pag-uusapan natin is yung Microsoft Word muna. So, ito para dun sa mga beginners, ito yung magandang start nyo, lalo na sa pag-create nyo ng mga documents. Pero dun sa may mga alam na sa paggamit ng Microsoft Word, parang refresher na lang ito para malaman natin kung ano yung mga gamit ng ating Microsoft Word. So, una, gagawin lang natin, mag-open muna tayo ng ating Microsoft Word. Then, once may open na natin ito, ay isa-isahin natin yung mga gamit ng ating Microsoft Word. So, unahin natin dito yung tinatawag muna na backstage view, which is makikita natin dito sa my file tab. So, dito sa file tab natin, meron tayong una dito yung tinatawag na new. Bale, ang new, ginagamit ito para makapag-create kayo ng blank document kapag gagawa kayo ng inyong document na. Then, meron din tayong tinatawag dito na pre-formatted template. Ibig sabihin, ito yung mga documents na may ready-made na format. Then, ang gagawin nyo ay magta-type na lang. Halimbawa, gusto nyo gumawa ng letter, ng resume. Yan, i-click nyo lang siya para meron na kayong format kaagad. Then, itong sunod, yung open naman, ginagamit naman yan para may open nyo naman yung mga na-i-save nyo na file sa inyong computer para mas madali nyo ma-access. Habang itong info naman, dito natin makikita kung ilan yung size na ng inyong ginagawang document, ilang pages na yung nagagamit nyo, at kung ilang words na ang total na na-type nyo. Then, pagdating naman sa save and save as, syempre, familiar naman yung iba, para ma-save nyo lang yung gawa ninyo sa inyong PC or iba't ibang location sa inyong computer. Okay, so dito naman sa save as, ginagamit naman siya kung gusto nyong i-save yung inyong document sa ibang file name or sa iba't ibang file type naman. Bali, once ma-click nyo kasi yung save as natin, ay pwede kayong pumili ng file type na gusto niyo. Kung gusto niyo gawin siya na PDF, XPS, depende kung ano yung kailangan nyo para sa inyong document. Then, dito naman sa print, syempre ma-access nyo ito kung gusto nyo naman i-print yung inyong document. Then, at the same time, makikita nyo yung mismong preview ng inyong ginagawang document. Habang yung close naman, kapag tapos na kayo dun sa document niyo ay i-close nyo lang siya. Para okay, so next naman natin, after natin dito sa backstage view, itong tinatawag naman natin na ribbon. Bali dito sa ribbon, makikita natin yung iba't ibang commands under sa Microsoft Word na kung saan naka-organize ito into group. Katulad nito, meron tayong clipboard group, font group, and paragraph group. Then dito sa mga groups na ito, ay may makikita kayo na diagonal arrow sa may bottom right hand corner. Bali, ito yung tinatawag natin na dialog box launcher. Bali, sa dialog box launcher, ito yung ginagamit natin para makita natin yung mga additional commands depende sa group kung saan siya nakalagay. Katulad nito, sa ating font group, once ma-click natin ito, ay lalabas yung kanyang dialog box. Then, pwede kayong magpalit ng font style, yung size. Then, kung gusto nyo maglagay ng mga effects, then once na nakapili na kayo, i-click nyo lang yung OK para may apply dun sa inyong document. Okay, so next naman natin sa ating dialog box launcher is yung tinatawag naman natin na contextual tabs. Bali sa contextual tabs naman, ito yung mga additional tabs na nag-a-appear kapag halimbawa kayo ay mag-insert ng picture or table. Katulad nito, lagyan natin halimbawa sa insert, maglagay tayo ng table. Once makapag-add kayo ng table, makikita nyo dito ay merong mag-add
na dalawang tab. Bali, ito yung tinatawag natin na contextual tabs ang tawag. Ginagamit yan para may edit nyo po kung ano man yung ina-add nyo sa inyong document like tables or pictures. Okay, so ang next naman natin is kung paano naman tayo mag-customize ng ribbon. Para kung gusto nyo mag-create ng sarili nyo na tab na may laman ng mga commands na lagi nyo ginagamit, ay pwede. O kaya naman ay gusto nyo i-hide yung ilang tab na hindi nyo ginagamit, ay pwede nyo rin siyang gawin. So kung paano, ang gagawin lang natin is click lang natin yung ating file tab. Then under sa backstage view, i-click natin sa pinakababa yung options. Then once ma-i-click na natin yung options, mag-a-appear yung kaning dialog box. Then i-click lang natin dito yung customize ribbon. Ngayon, once ma-click na natin itong ating customize ribbon, dito sa baba ay i-click nyo lang ang new tab. Then once ma-click na natin, may mag-a-appear tayo dito na new tab na. So under sa new tab natin, i-click nyo lang siya. Then pwede nyo siya ngayon i-rename. Depende kung ano yung gusto nyong ipalit na pangalan. Halimbawa, ilagyan natin ang tab 1. Then hit nyo lang yung OK. Then kung gusto nyo na ngayon mag-add dito ng command sa kanya, i-click nyo lang yung new group. Then pili kayo dito sa may left side niya kung anong gusto nyong i-add na command. Halimbawa, madalas kayong gumamit ng bullets. I-click nyo lang yung bullets, then add. Then may add na doon. Once nakapag-add na kayo kung ano yung mga commands na kailangan nyo, i-click nyo lang yung OK. Then magkakaroon tayo ng additional tab na kung saan ay may laman ng mga commands na kailangan nyo para sa inyong document. Okay, pero kung halimbawa naman gusto nyong i-hide or i-remove yung ibang tab na hindi nyo ginagamit, balik lang kayo sa file din. Tapos options lang ulit tayo. Then under ulit sa customize ribbon, ang gagawin nyo lang po ay i-uncheck nyo lang na ito, yung mga nandito sa main tabs natin. Halimbawa, hindi mo na kailangan yung tab 1, so i-uncheck nyo lang. Then okay, pag na-okay natin is tatanggalin nyo rin doon. Okay, so yung sunod naman natin dito is yung tinatawag naman na Quick Access Toolbar. Bali, ang tinatawag na Quick Access Toolbar nga pala ay itong nasa upper left part ng ating screen. Sa itaas ito ng file at saka ng home. Ang tawag dyan ay Quick Access Toolbar. Bali, kaya tinawag ito na Quick Access Toolbar kasi dyan natin inilalagay yung mga commands na common or madalas natin na ginagamit like save, undo, at saka redo. Pero dito, kung gusto nyo siyang i-customize, halimbawa ang dagdagan or bawasan, i-click nyo lang ito, yung kanyang drop-down arrow. Then, once ma-i-click nyo na siya, baba kayo sa more commands. Then, pipili lang kayo dito ng command na gusto nyong i-dagdag. Halimbawa, madalas kayong gumamit ng bullets. Once ma-i-click yung bullets, click lang natin yung add. Then, okay lang. Then, once may okay ninyo, i-add nyo na dito sa inyong quick access toolbar. Okay, so ang sunod naman is itong tinatawag naman natin na tell me na command. Ito yung tell me naman ay parang search ito sa Word na kung saan ay pwede kang mag-search na command na gusto mong gawin. Halimbawa ay mag-insert ng picture, then itatype nyo lang dito dun sa tell me na command. Okay, so ang sunod naman natin dito na pag-usapan ay yung tinatawag naman na mini toolbar. Bali yung mini toolbar, ito yung maliit na toolbar na nag-a-appear kapag kayo ay nag-select ng text katulad nito. Once na kayo ay makapag-select, may nag-a-appear na ganito, ang tawag dyan ay mini toolbar. Bali yan ay ginagamit para makita nyo po yung mga commonly used natin na command katulad ng paglalagay ng font size, bold, italic, underline, etc. O ano man yung mga common na ginagamit natin ay dyan yung makikita. Pero once na gusto nyo siyang i-disable, ayaw nyo makita dito na nag-a-appear, ang gagawin lang natin ay i-click lang natin ang file. Then under dito sa backstage view ulit natin, ay punta lang kayo dun sa may options. Then under kay general na command, hanapin nyo lang itong may nakalagay na show mini toolbar on selection. Bali, uncheck nyo lang siya.
Then, tsaka nyo i-click yung OK. Once may OK na natin, yan, kapag kayo nag-select, wala na mag-a-appear na mini toolbar. Okay, so yung sunod naman natin dito is yung tinatawag na status bar. Bali, ang status bar, makikita naman natin dito sa pinakababa or pinakailalim ng ating MS Word screen. Bali, dito natin nakikita yung status mismo ng ating ginagawang documents. Katulad na kung ilang pages na ba, pinagagamit natin, ilang words na, kasama na ang tinatawag na view buttons, tsaka yung ating tinatawag na zoom control kung gusto nyo i-adjust yung zoom ng inyong document. Okay, so now, dahil tapos na natin i-discuss yung ating mga parts and function ng ating Word screen, ngayon ay simulan na natin kung paano ba yung pag-create ng new document. So, ang gagawin lang natin, pupunta na kayo dun sa ating file tab, under sa backstage view ulit tayo, ay i-click nyo lang yung new. Then, pipili kayo ngayon kung anong gusto nyo gamitin. Kung gusto nyo nga yung ating pre-formatted na template, or kung gusto nyo yung blank document. Pero mostly sa atin, ang gagamitin is blank document. So, i-click lang natin siya. Then, once may click nyo na yung ating blank document, ay pwede na kayong magsimula na. Pero, bago natin tuluyang simulan yung paggawa ng inyong document, ay may mga kailangan muna tayong i-consider para mas mapadali yung paggawa natin ito. Katulad ng pag-adjust nyo ng size, ng font, or font size, depende sa gagawin nyo mismo na file or document. Okay, so unahin muna natin dito is kung paano ba tayong mag-set ng margin sa inyong document. Bali, ang gagawin lang natin ay ganito lang. So, una, pupunta tayo dito sa tinatawag na layout tab muna. So, once may click yung layout tab natin ng isa, makikita nyo yung tinatawag natin dito na margins. Then, pwede na kayong pumili dito ng mga preset na natin ng mga margins. Pero kung gusto nyong maglagay ng sarili nyo na size ng margin, i-click nyo lang yung ating custom margins. Then, mag-a-appear ito yung kanyang dialog box. Then, dito, pwede nyo i-adjust yung size ng margin natin para sa top, bottom, left, or right. Depende kung ano yung kailangan nyong baguhin. Once makapili na kayo ng size, i-click nyo lang sa baba niya yung OK. Okay, so after natin ma-set yung ating margins, ngayon naman ay papalitan natin yung font sa inyong document para kung gagawa kayo ng susunod niya na document, ito na yung magiging default natin na font na. Bali, ang gagawin lang natin, i-click lang natin yung ating home tab. Then, under sa font group natin kanina, i-click lang natin itong kanyang dialog box launcher. So, once may click nyo na itong dialog box launcher, mag-a-appear na itong font na dialog box. Then, pili na kayo dito kung anong gusto nyo na font, font style, or size. Depende kung ano ang kailangan nyo. Then, once makapili na kayo, i-click nyo lang yung set as default. Then, i-okay nyo lang siya. Once may okay nyo na yun, yun yung ating magiging default font once na gumawa ulit kayo ng panibagong document na. Okay, so next naman natin dito is kung paano naman tayo maglagay or mag-set ng default paragraph alignment. Dito, pwede nyong palitan yung ating default alignment para sa susunod na pag-create nga natin ng document ay naka-set na agad siya. Bali, ang gagawin lang natin under ulit sa home tab, dito naman tayo sa paragraph group naman, which is katabi lang ng font, ay meron siyang dialog box launcher din. So, i-click lang natin yan, yung kanyang dialog box launcher. Then, pwede nyong i-adjust na yung kanyang alignment under sa general. Then, yung kanyang indentation or spacing. Depende kung ano yung kailangan nyo. Then, once ma-set nyo na siya, kung ano yung kailangan nyo para dito, then, i-click nyo lang yung set as default, tas okay lang. Then, once may okay nyo, yun yung ating magiging default na paragraph alignment. Okay, so pagdating naman dito sa paglalagay naman ng styles naman, pwede kasi kayong pumili sa mga default styles na meron ang Microsoft Word. Dito meron tayong tinatawag na live preview para kung gusto nyong makita kung ano yung kalalabasan ng inyong document ay pwede nyo tignan. Bali kung papaano, ang gagawin lang natin ay magsaselect muna kayo ng text
na gusto ninyo. Then once makapili na kayo, under ulit sa Home tab, ay pili na kayo dito sa Styles group naman. Bali, ang gagawin lang natin dyan, i-click nyo lang itong drop down arrow, then pwede na kayong pumili agad ng default na style na gusto ninyo. Yan, i-click nyo lang siya, then once may click nyo, yun yung kanyang magiging style na. Okay, so dito naman sa pag-a-add naman ng themes, bali ito yung isang set kasi ng formatting option na pwede nyong i-apply sa inyong buong documents. Sa paggamit ng themes, mas mapapadali yung paglalagay natin ng format, tsaka mas pantay o pare-parehas yung pagkakalagay. Bali kung paano maglalagay ng theme, ang gagawin natin, i-click nyo lang itong design tab, then under sa design tab natin ay i-click nyo itong word na themes command. Pag na-click na natin yan, ay pipili lang kayo dito sa mga themes na available. Then, i-click nyo lang siya. Once may click natin, yun yung ilalagay niya as default nyo naman na theme sa inyong document. Okay, so after natin sa pag-add ng themes naman, kung paano naman tayo maglalagay naman ng ruler para makita nyo kung hanggang saan lang ba yung ating margin naman. So, dito, kung gusto nyong i-enable or i-disable yung ating tinatawag na ruler, ang gagawin nyo lang ay i-click nyo lang ito, yung ating tinatawag na view tab. Then, pag na-click na natin yan, hanapin nyo lang itong ruler. Then, ang gagawin nyo lang po ay i-check or uncheck nyo lang siya. Then, once ma-i-uncheck nyo, matatanggal yung ating ruler sa screen. Pero kung gusto nyong ilagay, i-click nyo lang ulit siya para mag-appear po ulit. Okay, ngayon naman kung paano naman tayong maglalagay ng header and footer. Bali, yung header and footer, ito yung mga text na nakikita natin sa ibabaw or ilalim ng inyong documents. Bali, kung paano siya maglalagay, ang gagawin lang natin, pupunta lang tayo dito kay Insert tab. Ngayon, pag i-click na natin yan, dito makikita nyo may nakalagay na header or footer. So, pipili kayo kung ano yung gusto nyong unang ilagay. Halimbawa, maglalagay kayo ng header, i-click lang natin siya. Then, pili kayo dito sa tinatawag natin na header gallery kung ano yung gusto nyo na gamitin para sa inyong header. Then, once makapili na kayo, pwede nyo na siyang lagyan ng para sa heading nyo sa inyong document. Same din ito kung paano kayo maglalagay ng sa footer. Ngayon, once makapag-type na kayo ng gusto nyong header sa kanya, i-click lang natin itong close header and footer para may apply na natin siya. Okay, so kung halimbawa, natapos nyo na makapaglagay ng header at saka ng footer sa inyong document, ngunit may mali kayo na nakita. So kung gusto nyo naman siyang i-edit, yung inyong header or footer, ang gagawin nyo lang, punta lang ulit kayo sa insert. Halimbawa, sa header ang i-edit natin, i-click nyo lang yung header, then sa baba niyan, may makikita kayo nakalagay na edit header. So once may click nyo yung header natin na yan, babalik dun sa kanina, then pwede nyo nang i-edit yung ginawa nyo na header or footer. Okay. Ngayon naman, halimbawa naman ay hindi mo na kailangan yung header or footer sa ginawa nyong document at gusto nyo na siyang tanggalin. Bali, ang gagawin naman natin kung gusto nyo tanggalin, punta lang ulit kayo sa Insert tab ulit. Then, balik lang kayo kung gusto nyo bang tanggalin ang header or footer ninyo. Click nyo lang sila. Then, sa pinakailalim po ay click lang natin ang remove header. So, once may click nyo po yan, ay tatanggalin nyo na yung inyong header or footer. Okay, so itong sunod naman is kung paano naman tayo maglalagay ng page number sa inyong mga document, lalo na dun sa mga gumagawa ng mga documents na may marang page number sa ilalim. Bali, ganito lang siya kung paano. Ang gagawin lang natin, i-click nyo lang ulit yung ating Insert tab ulit. Then, under sa header and footer ninyo, may nakalagay tayo doon na page number. Once ma-click na natin yung ating page number na yan, i-click nyo lang yung bottom of page, then pili kayo dito ngayon sa design ng page number na gusto niyo. Kung gusto niyo bang nasa left, naka-center, or nasa right. Then, once makapili, i-click nyo lang siya, then automatic, yun yung magiging page number ninyo. Then, yun na rin yung magiging sa susunod na mga pages natin. Okay, so dito naman sa pag-navigate naman sa ating document na tinatawag,
ay gagamitin natin yung tinatawag na find and go to na command, kung saan pwede nyo siyang magamit para mas madali nyong mahanap yung mga words na gusto nyong hanapin. Bali kung paano, ang gagawin lang natin, ikiklik lang natin yung ating home tab, then sa pinakadulo niya, makikita nyo yung find. Ikiklik nyo lang yung drop down arrow, then pili kayo sa dalawa kung anong gusto nyong gamitin. Kung find, ikiklik nyo lang siya, then mag-a-appear itong navigation pane natin sa gilid. Tatype nyo ngayon dito kung ano yung word na gusto nyo hanapin. Halimbawa, dito sa ginagawa natin na example na document, hanapin natin yung word na pictures. So, itatype nyo lang yung word na pictures. Yan, automatic, i-highlight niya agad yung word na pictures sa inyong document. Yun yung paggamit ng ating tinatawag na find. Okay, so yung sa go to naman natin na command naman, bali same lang, punta lang kayo sa find, then drop down arrow ulit tayo, then click nyo lang yung go to. Bali sa go to, pipili lang kayo dito kung saan nyo ba gustong pumunta. Like, halimbawa, lilipat kayo ng page lang, ng section, ng line, ito-type nyo lang siya dito. Halimbawa, sa page, gusto natin pumunta sa page 3, so type nyo lang yung page 3, then go to. Pagka na-click nyo na siya, automatic lilipat siya sa third page na. Bali, ginagamit kasi yan kapag marami yung mga pages sa inyong ginagawang document para mas mabilis nyo siyang ma-navigate. Okay, so itong susunod, syempre ito yung pinaka-importante naman kung paano tayong mag-save ng document. Ginagawa to syempre para once na kailangan nyo ulit ang file, ay madali nyo tong may edit. Kung paano ay ganito. Ang gagawin natin, click natin yung ating file tab, then under sa backstage view, i-click nyo lang yung save. And once maklik nyo na yung save natin na yan, pipili kayo ng location kung saan nyo gustong i-save yung gawa natin. So, halimbawa, gusto nyo i-save sa desktop, i-click nyo lang yung desktop natin. Yan. Tapos, lalagyan nyo lang siya ng file name. Depende sa inyo kung anong file name yung gusto nyo ilagay. Then, once nakapili na kayo ng file name na gusto niyo, i-click nyo lang itong save button sa ilalim niya. Once may save nyo na, automatic yun, nakasave yung gawa nyo sa inyong computer. Okay, so itong sunod naman natin is yung tinatawag na compatibility mode. Eto, maraming nagtatanong dito kung bakit daw nagkakaroon ng compatibility mode. Bale ito, kapag nag-open kasi kayo ng file na gawa sa mga previous version ng Word, halimbawa ang gamit nyo na Word is 2016, pero gawa siya sa 2003, at inopen nyo siya dito sa inyong 2016, nagkakaroon talaga ng compatibility mode dun sa kanyang title bar. Katulad nito ng document natin ngayon. So, kung gusto nyo lang naman itong i-edit ng maayos yung inyong document, ang gagawin lang natin, i-click nyo lang yung File tab. Then, once may click nyo na yung File tab natin, under dito sa Info, yan, mag-appear ito, may nakalagay tayo dyan na Convert. Yan, once ma-i-convert nyo na siya, i-click lang natin, may mag-appear na dialog box, i-okay nyo lang ito, then pag na-i-okay na natin, ayan, may co-convert na siya in 2016, so mawawala na yung tinatawag na compatibility mode dun sa inyong document. Okay, so yung sunod naman natin dito is kung paano naman tayo mag-print naman ng document. Sigurado yung iba pamilyar na dito, pero yung iba hindi pa. So, kung gusto niyo naman i-print yung ginawa natin na document, ang gagawin lang natin, pupunta lang kayo dito sa File tab ulit. Then, under sa Backstage View, i-click lang natin yung tinatawag na Print. Or kung sa shortcut naman, pagdating sa keyboard, is Control plus P. Yan. Bali, pagka na-click natin yan, lalabas yung ating print options dito. Then, pwede nyo ngayon i-set muna yung inyong ipiprint na. Katulad yan, kung gusto nyo ilagay kung ilang number of copies ang gusto ninyo. Then sa printer, kung ano yung pangalan ng printer na gusto nyo gamitin. Depende kasi yan kung ano yung naka-install sa inyong computer. Habang dito naman sa settings, binabago siya. Depende rin sa pag-print nyo. Pwede nyo i-print ng all pages, current page, kung isang page na yung gusto niyo. Then sa pages naman, dyan natin tinatype kung alin yung page na gusto nyo lamang i-print. Habang dito naman sa printer properties naman, na-adjust naman yung settings naman pag kayo rin ay magpiprint, lalo na dun sa tinatawag natin na print quality. Bali dito kasi, common ay
sa print quality natin, meron tayo dyan fast, normal, high, tapos best. So, depende kung alin yung gusto nyong gamitin para sa inyong document. Pero, pag mga documents na common is fast or normal. Yung high kasi and best, ginagamit ito pag kayo ay magpe-print ng mga pictures naman sa inyong document. Then, once nakapili na kayo dyan, i-okay nyo lang siya. Then, i-click nyo na ngayon yung print button natin. Then, automatic ay magpe-print na po.